Ayun, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. Ngayon ito, ang pagkikwentuhan naman po natin ngayon, itong na divorce bill po. So ito, nakalusot na po kasi ito sa Kongreso. So iaakit na po ito sa Senado para pag-usapan po. So magkakaroon na po sila ng bicameral meeting po yata yun. So pag-uusapan po ng, hindi, I mean, bago iakit pala sa bicameral, so pag-uusapan mo ng version po muna ng ng Senado. Pero yun nga kasi medyo sa Senado kasi 24 lang sila diyan. So medyo magiging maigpit yung magiging botohan diyan kasi nga sa pagkakaalam ko medyo marami diyan yung ayaw sa divorce. So tingnan natin, pero sa Kongreso lumusot na po. So dahil po diyan, meron na namang meron na namang mga, sabihin natin, mga kumukontra pa rin sa divorce na pinapanukala po nila. So, bago natin simulan yung topic na yan, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot yung subscribe button at the same time, palike na rin po ng video, wala naman pong bayad dyan, kaya pindot na. So, ito, pag-usapan na po natin itong divorce bill at itong balitang to. Pasado na sa Kamara ang divorce bill bagamat hinihintay pa kung papasa sa Senado. Pero ayon kay dating Chief Justice Hilario Davide Jr., isa sa framers ng 1987 Constitution, kailangang amyendahan ng saligang batas para dito. Nakasaad daw kasi sa konstitusyon na ang kasal ay isang social institution na inviolable o hindi maaaring sirain. At may mandato ang Estado na protektahan ito. So, ngayon, kung dadaanin kasi sa pagpapalit ng saligang batas, when you say kasi saligang batas, buo po yung papalitan. So, kung dun pa dadaan niya, medyo malabo na pong mangyari yan. Kasi nga, di ba, sa charter change nga lang na isinusulong or yung pagpapalit ng saligang batas nga natin, pagdating pa nga lang sa economic provision, di ba, talaga nagiging madugo na. So, pagpapalit pa kaya ng saligang batas natin. So, medyo malabong makalusot yung divorce bill na yan. Kung sasabihin nila, kailangan daw palitan ng buo yung ating saligang batas. Hindi ba pwedeng i-amend lang yung batas na yung portion lang ng divorce? Diba? Hindi ka natin maintindihan bakit ba ayaw nilang i-approve yung divorce bill na yan. Hindi ba nila alam na kumbaga wala ba sila nakukuha datos na maraming pamilyang Pilipino na talagang hindi na kayang resolvehin dahil na sa mga iba't ibang kadahilanan. Nandyan yung, sabihin natin, lulong na sa droga yung kanilang kinakasama o kanilang isa sa kanila sa magpartner. Andyan na yung nagkakasakitan na sabihin natin talagang yung iba nga, 'di ba, nakahanap na ng kanya-kanyang mga makakapartner. So hindi pa ba sapat yung mga ganong dahilan na para sabihin, kasi nagiging reason kasi nila dyan, baka daw kaya pa i-resolve yung kanilang pagsasama. Na sa tingin ko kasi, siguro may mga instances na nakukuha pa pagdating sa mga marriage counseling. Siguro ito yung mga bago pa lang na nagpaplano na maghiwalay. Pero yung mga kasi dito, yung iba na sabihin natin, matagal nang hiwalay, verbally lang or dumaan lang sa mga sabihin natin barangay level na may kasunduan lang, so matagal na naghiwalay, so both parties meron ng kanya-kanyang sariling pamilya, although kasal sila, so naghiwalay lang ng verbal, tapos nagkaroon ng sariling pamilya magkaiba. So doon pa lang, paano pa i-resolve yun kung nakahanap na sila ng kanilang kaligayahan sa ibang tao kung parehas na. So doon pa lang, hindi na kayang ayusin yun kasi nga naghiwalay na, may sarili ng pamilya. So hindi naman pwedeng iwanan nila parehas yung kanilang mga pamilya para magsama uli. Talagang kaya nga sila naghanap ng iba kasi naramdaman nila na hindi na sila para sa isa't isa. So andyan pa yung nagkakasakitan ng mag-asawa na anytime baka biglang may matigok na lang dyan dahil hindi nakayanin yung kanilang sakitan. So ang mas kawawa yung mga bata. So, kadalasan dyan, pa nag-aaway yung mag-asawa, nakikita ng mga minor de edad na bata. So, trauma yung nangyayari. So, paano nila i-dependa kaya pang ayusin yung ganong klaseng senaryo. Dyan pa yung mga, sabihin natin, gumagamit ng mga illegal na droga. So, andyan pa rin yung
yung bata pa rin yung mas kawawa kasi what if yung mga magulang nila na gumagamit maabuso naman yung kanilang mga anak. So hindi na rin tingin ko hindi na rin kayang hindi na rin kayang iresolba. So ang nakikita nating solusyon doon is talagang paghiwalayin. Ngayon, meron naman daw annulment. So, yung annulment is, para sa akin, anti-purpo yan. Dahil napakamahal po ng annulment. Yung pang-araw-araw nga lang, nilang gastusin, nahihirapan sila. Iba, yung pa kaya, yung pambayad dun sa annulment. Doon pa lang po sa pagkuha ng abogado, medyo namumblema na. Paano pa yung mga babayaran? So, may mga acceptance fee pa yan, may application petition fee, mga ganun-ganun pa. So, estimate nga nila dyan, kailangan mong gumastos ng 200,000 para lang sa annulment. So, yun na yung pinakamababa. Yung iba nga, inaabot pa ng milyon. At the same time, inaabot pa ng taon. So, napaka-impact, hindi siya practical para sa mga ordinaryong Pilipino, yung annulment. So, ang pwede lang mag-avail niyan is yung mga may pera. So, kahit nga may pera, diba, inaabot nga ng taon. So, talagang gumagastos ng malaki para lang ma-annul yung kanilang kasal. So, hindi yan kakayanin ng mga ordinaryong Pilipino na kumikita lang ng pang-araw-araw. Yung iba nga kulang pa eh. Diba, paano na lang, halimbawa natin, isipin nyo na lang, nangangalakal. Diba? Doon pa nga lang, hirap na sila sa pang-araw-araw nila. Tapos gagastosan pa nila yung annulment na yan. So, napaka-imposible. Kumbaga, suntok sa buwan, malabo pa sa sabaw ng pusit na makuha nila yung gusto nilang mangyari na maghiwalay na silang mag-asawa. So, napaka hirap para sa mga may hirap yung ganung proseso. So, kaya nga hindi natin mag-get na bakit may mga mambabatas tayo, may mga official tayo, may mga sabihin natin, may mga grupo na hanggang ngayon ayaw pa rin sa diborsyo na hindi nila nakikita kung ano ba yung ano ba talaga yung totoong picture ng komunidad natin dito sa Pilipinas. Note of the phrases, special contract. This amendment cannot be done by ordinary legislation, but only by either of the three modes of proposing amendments to the Constitution. The misrepresentation was done by making it appear that marriage is only a social institution, not an inviolable social institution. They have forgotten the word inviolable, or that inviolable is not in the Constitution. Binanggit sa isang forum ng UP Law Foundation ang isa sa mga argumento pabor sa diborsyo, ang kawalan ng anumang hayagang probisyong nagbabawal dito kahit wala ring probisyong pumapayag dito. Pero sabi ni Davide, the fairness issue related to a proposed provision that did not yet contain the word inviolable. It is obvious that absolute divorce is absolutely prohibited under the 1987 Constitution. In short, an absolute divorce law would be unconstitutional, no matter how beautifully worded or So parang lumalabas dito talaga kapag dito sa Pilipinas, kapag magpapakasal ka talagang pag-iisipan mong mabuti. Kasi kung magpapakasal ka na at yun nga, nagkamali ka ng pakakasalan mo, parang mangyayari dito, parusa sa sarili mo yung mangyayari. Pero siyempre, hindi ka na pwedeng mag-asawa dahil nga kasal ka. So, hindi parang dito, nililimitahan nila na lumigaya ka. So, once na nagpakasal ka, parang bibit-bitin mo na yan. So, ang pinaka-scapegoat mo lang dyan is talagang mag-usap na lang kayo ng partner mo na maghiwalay kayo ng verbal na agreement na lang. So, malas mo lang kung yung napangasawa mo ayaw. So, andyan yung pwede kang takutin, pwede kang kasuhan. So, hindi ka pa rin kumbaga, hindi mo pa rin makukuha yung absolute na kaligayahan sa buhay. Siyempre, kung yung isa sa inyo ay hindi pabor na maghiwalay kayo. Okay lang kung parehas kayong talagang nag-agree na maghiwalay kayo.
So, okay yun. So, walang magiging problema. Ang problema dyan, kung yung isa, hindi pumabor na maghiwalay kayo, so hindi mo pa rin makukuha yung absolute happiness ng buhay mo. Kasi nga, magiging burden mo pa rin na hindi mo pwedeng pakasalan o hindi ka pwedeng makipagrelasyon sa iba. Kasi nga, pwede kanyang kasuhan. So, yun yung hindi maganda sa batas na ginawa nila na, kumbaga parang wala raw kumbaga walang provision na magsasabing bawal, wala rin provision nagsasabi na pwede. So parang napakalaki lang ng loophole. Pero ang ending, ang sabi nito ni Davide, dahil nga sa saligang batas natin nakadikit yan, talagang absolute walang divorce. So ibig sabihin talagang wala ka ng taka sa bitag. Parang ganun na mangyayari. Wala ka ng, kumbaga tinanggalan ka na ng kalayaan. So, yung pagiging, sabihin natin, yung karapatan mo pagdating sa kasal, kumbaga, nawawala ng visa yung karapatan mo pagdating sa kasal. So, yun yung nakakalungkot dito sa Pilipinas. Or made attractive. Pero giit ni retired Supreme Court Associate Justice at dating Ombudsman Conchita Carpio Morales, hindi ba ginagarantiya din ng saligang batas ang equal protection? At hindi rin daw ba dapat tingnan ang saligang batas sa kabuuan nito sa halip na sumentro lang sa iisang probisyon? Binanggit ni Morales ang Islamic law kung saan pinapaya. Ito, maganda yung sinabi rito ni dating Supreme Court Associate na si Conchita Morales na, yun nga, kasi sa bagay, abogado kasi. Talagang ang abogado may kanya-kanyang interpretasyon sa sa pagdating sa batas. Siyempre kung papabor sa kanya yung nasa isip niya, yun yung talaga ilalaban niya. So talagang madugo ang balitaktakan niya. Pero siyempre dapat pa rin pag kumbaga mas tingnan ng para sa akin tingnan diyan yung pinaka ano ba yung nararapat para dun sa nagpapail ng divorce. Kung papasok naman dun sa sabihin natin fair sa both parties, bakit hindi? 'Di ba? Kung halimbawa merong nag-object na isa, edi yun yung talagang pagdebatehan ng maigi. Pero yung mga talagang sabihin natin na nag-agree na talagang hindi nakakaya tulad nga yun, parehas na may pamilya na. So, dapat yun, pwede lang ibigyan ng divorce yun. Kasi nga may pares may pamilya na Pero kung doon sa ibang party na sabihin natin, yung isa naghahabol pa, yung isa may pamilya ng iba. So yun, pwedeng harangin yung divorce nila kasi nga may isang nagko-complain, may isang umaharang. Diba? Dapat ganun. Hindi yung parang tinatanggalan talaga ng karapatan gaya nga sinabi ni Conchita Carpio Morales na kumbaga meron tayong sa saligang batas na dapat equal and fair, di ba? So, doon pa lang nasasapawan na yung sa sinasabi doon ni Davide na absolute dapat na walang divorce. Agan ang diborsyo. The Muslim Code of Personal Laws applies to those who believe in Islam, while majority of Filipinos is not a classification that would render inapplicable the right to equal protection of the law. Those who need a divorce law are similarly. Problema nga hindi nga equal yung hindi nga equal yung batas natin, lalong-lalo na sa 'di ba, yung sa RA 7610 na sa battered wife, 'di ba? May mga nangyayari nga daw na ito napapanood naman natin to sa sa TV na may mga kalalakihan nga daw na 'di ba na naabuso rin. So pero hindi nabibigyan ng ng equal rights. So may mga batas talaga na hindi equal, lalo na yung pagdating sa sasabi nga rin nila na karamihan sa mga batas natin is mas parang pumapabor pa sa mga mas may pera, mas mayayaman. So kaya nga sabi nila ang batas para sa mayaman lang, yung sa mahihirap parang nadi-disregard. So mas natatapakan yung karapatan ng mga mahihirap. So which is yun talaga yung nangyayari, yung talaga yung clear picture dito sa Pilipinas na kapag wala ka talagang pera, medyo mahihirapan ka makuha yung hustisyang gusto mong o yung gusto mong hindi mong makuha yung yung pinaka hustisya para sa sarili mo pag mahirap ka. So talagang dadaan ka sa butas ng karayom. Unlike sa mayaman, talagang medyo
nandun talaga yung leaning kasi nga pag dinaan sa budget yan, siyempre gastusan, medyo talagang sila lang pwede makaabil niyan. Situated, mired in a dysfunctional family, and in physical, emotional, and financial oppression by a spouse. Surely the majority of Filipinos deserve remedy to such situations. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok. So yun lang naman ng dyan para sa akin na sabi nga nila dalawang bansa na lang yung walang divorce dito sa mundo, which is tayo tsaka yung Vatican City. So dito naman sa Pilipinas talaga namang marami na talagang pamilya na talagang nagsasama ng hindi sila kasal kasi nga iba diyan kasal sa ibang kasal na. So hindi lang nila nakuha yung happiness o sabihin natin hindi sila yung the right one. So nakakita sila ng panibago at yun na yung tinuturing nilang the right one nila. So para po sa akin kasi parang mas mabe-benefits dito yung mga bata kasi nga magkakaroon na sila ng kapayapaan kaysa nga naman na magkasama yung mga magulang nila araw-araw naman nagbabangayan. So bakit pipigilan yung dalawang magkasawa na na mag-separate na lang para makuha yung kapayapaan nila sa buhay. So, yun lang naman sa atin. So, antayin natin kung talagang ito ay lulusot sa Senado. So, maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi.